Ngayon, ipapakita ko ang isang halimbawa ng pinggang Pinoy gamit ang tinolang manok bilang ulam. Ayon sa pinggang Pinoy, dapat ang ating plato ay nahahati sa 3 bahagi. Kalahati para sa gulay, isang kapat para sa protein, at isang kapat para sa carbohydrates. Para sa kalahating bahagi ng gulay, dito pumapasok ang mga sangkap ng tinola tulad ng sayote, dahon ng sili, sibuyas, bawang at loya. Sila ang nagbibigay ng vitamins, minerals at fiber para maging malusog ang ating katawan. Sa isang kapat naman ng plato, makikita ang ating protein source, ang manok. Ito ay nagbibigay ng lakas, muscles building at suporta sa immune system. At sa natitirang isang kapat ng plato, naroon ang ating carbohydrates na sa menu na ito ay ang kanin. Ito ang nagbibigay ng enerhiya na kailangan natin sa pang-araw-araw. May kaunting mantika rin sa pagluluto, pati ang North Broth Cube, Magic Sarap at Patis flavor. Ngunit sila ay para lamang sa pampalasa at hindi pangunahing bahagi ng pinggang Pinoy nutrients. Sa kabuuhan, ang pinggang Pinoy meal na ito ay balanse dahil mayroon itong sapat na gulay, tamang dami ng protein mula sa manok at enerhiya source mula sa kanin. Ang tinolang manok na sinamahan ng kanin ay isa sa pinakamasustansya at kumpletong pagkain na angkop sa gabay ng pinggang Pinoy. Ako po si Rapsing Roseanne from HR2D. That's all. Thank you po.